about the fullness of God's blessing. Ang kapuspusan ng pagpapala. At gusto ko pong kunin dito yung story ng 10 ketongin na isa lang ang mali. Very familiar, pero gusto ko lang i-remind po sa ating lahat na napakahalaga talaga ang pagpapatuloy kung gusto natin ang pagpapala. Minsan, sa pag-aaral, advice lang ni Pastor, may mga estudyante kasi na gusto na agad magtrabaho, hindi pa tapos. Hindi yan ang fullness eh. Para sa akin po, kasi mas may magandang nakalaan sa unahan. Sa pag-aasawa, bata ka pa, pero gusto na mag-asawa, wala pa sa fullness eh. Ano po? Bagamat may mga circumstances na hindi natin mga kapatid talaga kayang i-measure ang biyaya ng Panginoon. May mga special cases talaga na ipinapakita ng Diyos na kahit hindi tayo handa, tayo iangat ng Panginoon. Pero ganun pa man ay ang talking about the general purpose ng ating mahal ng Panginoon. Gusto kasi ng ating Lord na makamtan po natin, hindi lang yung patak-patak na biyaya, kundi buhos na biyaya ng ating mahal ng Panginoon. In the book of John, chapter 1, verse 16, the Bible said, out of His fullness, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, sabi po dyan. Pag sinabi natin fullness, it means richness, completeness. We have all received grace in place of grace already given. May biyaya ka na pero mayroon pa. There's more. There's more. Hallelujah. Hallelujah. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Abot-abot mga kapatid. Now, gusto ko po mga kapatid na buksan ninyo ang inyong Biblia. Bagamat sabi ko nga, familiar ang story. But I want you to open your Bible in the book of Luke, chapter 17, again. Sa wikang Tagalog. Verses 11 up to 19. Yes. Everybody, sabi po ng Bible, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketong. Hindi na po nahiya itong mga may ketong na ito. Kasi alam po ninyo, pag medyo desperado na kayo, minsan nawawala na po yung ating kahiya ba? Makuha lang natin ang gusto natin. Kung tutuusin, bawal po lumabas ang may ketong during that time. Nakakahiya po kasi sapagkat alam nila kung ano ang simbolo ng ketong. It means nagkasala ka. So, ang liwanag po sinalubong pa nila ang Panginoon. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Pero, siyempre, naisip nila na mukhang alam tayo dito. Huminto rin sila at sumigaw. Sumigaw na lamang. Kasi medyo may kalayuan pa. Jesus! Panginoon! Acknowledgement ng pagiging Lord ng ating Panginoon. Look at the next phrase. Mahabag po kayo saan? Mahabag po kayo saan? Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Hindi naman sinabi ng Panginoon, gumaling kayong lahat. Utos kaagad ang sinabi ng Panginoon. Lumakad kayo at magpatingin sa mga pari. Kasi daling kini-question si Jesus ng mga religious leaders. Ito ang magandang balita. Habang sila'y naglalakad, look at this. Yung word na habang sila'y naglalakad, it signifies obedience.
Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. What a blessing. What a blessing. What a blessing. Nang mapuna ng isa, hindi po ng 10, pero gumaling sila na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Tingnan niyo ang ginawa ng isang ito. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sa blessing pala natin, hinahanap ng Diyos ang pagpupuri. God is waiting for our praise. Everybody say amen. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Alam mo ba ninyo sa English kung ano ito? Your faith has made you well. Ito po yung fullness ng blessing. Sa mundo, lagi po may programa na wellness program. Pero nakakonsentrate lamang po sa physical. Pero ang mga Kristiyano, lagi inuuna ang spiritual wellness. Dapat lamang, mga kapatid. Sapagkat ito talaga ang pinakamahalaga. Alam po ba ninyo that there are 3 kinds of blessings? Number 1, mayroon tayong tinatawag na spiritual blessings. Ito po yung basically salvation, spiritual gifts sa ating lahat, mga kapatid. Ito po yung nakakaramdam tayo ng peace of mind coming from the Lord, kahit magulo, kahit may problema. Spiritual blessing po yan. Wisdom. Spiritual blessing po yan, hindi lang nakakaunawa ng kalooban ng ating Panginoon. Sino po ang nakaka-recognize po niyan? True Christians. Mayroon din po tinatawag na relational blessings. Yung blessings po na maganda ang takbo ng ating pamilya. Mayroon tayong kaibigan. Maganda ang ating community. Relational blessings po yan. Sapagkat kahit po mapera ka, pag hindi maganda ang relasyon sa kapwa, problema. Di po ba? Yung loving relationships ay very, very important po yan. Yung unity in the body of Christ, very important po yan. Yung harmony among believers, those are relational blessings. At yung pangatlo po, material and physical blessings. Ito po yung para sa ating earthly na buhay. Yung physical health natin, yung strength natin, yung pagkain, yung ating shelter, yung ating clothing, yung financial blessings, those are material and physical blessings. At ang natanggap po ng 10 katungin po na ito ay physical. Physical po. Sabalit, ang nakakalungkot, isa lamang talaga dyan ang nakatanggap ng fullness ng blessing ng Panginoon. Ako po'y naniniwala na marami rin taong binibiyayaan ng Panginoon. Pinagaling ng Diyos, inayos ang pamilya, pero hindi umaabot sa kapuspusan ng pagpapala. I hope you get what I mean. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, dahil gusto ng Lord na talagang pasaganahin tayo. Alam niyo ang physical, maaaring mawala lang yan, segundo lang. Material, tsunami na lamang, lindol na lamang, mga kapatid, baka kayang i-wash out. Ang lahat na meron tayo. Yes. And, listen to this. Blessings are not the finish line. Yung physical, yung material, yung relational, they are a starting point for deeper service to God.
Yan po mga bagay na yan, pag natatanggap po natin sa ating mga buhay, those are invitations to a deeper relationship with Him on how to become a good steward ng Panginoon. Kung paano ka gagamitin ng Diyos sa ministry. Kahit po ikaw na ang pinakamayaman sa mundo, kung hindi mo alam ang paglilingkod sa Diyos, nothing. Ang lahat ng pagpapagal mo. In vain. Hallelujah. Again, ang pagpapala, material, ay hindi katapusan sa ating pong paglilingkod. Dapat po, mas lumalim po tayo sa ating relasyon. I'm talking about the spiritual things. Now, let us examine the fullness of God's blessing to the one who returned and praised God according to Jesus. Siya po ay isa pang Samaritano eh. Alam niyo naman kung ano ang Samaritano. Hindi po sila itinuturing na kapamilya ng Hudyo. Nabanggit ka kanina ni Sister Mean. Si Jeroboam. Naglaban po si Jeroboam at Rehoboam dahil po yung northern and southern ng Israel hindi po naging isang bansa. Nag-split po yan pagkamatay ni King Solomon. Kaya yung northern, yan po yung mga Samaritans. Pero they are Israelites. Mga kapatid. Kaya di ba sumasamba sila, mga kapatid, hindi sa Jerusalem? Sa Shechem. Kung makikita po natin, mga kapatid, ganun man ang tingin nila. Pero, para sa atin yun eh. Dahil dyan tayo. Kinahabagan tayo ng Lord. Dahil kay Kristo, lumalim po ang ating pagkakilala sa Panginoon. Dahil sa Kanya, kaya natin magpuri at sumamba sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ano po yung tatlong bagay na yon na nakita ng Panginoon sa isang Samaritano ito? Number one, He fully recognized the blessing. Sapagkat siya lang talaga ang pagtingin niya. Gumaling ako. Nakita niya mismo ng kanyang mata ang paggaling niya, physically. Pero hindi lang doon natapos. Mga kapatid, nakita ko na mayroon pa siyang ginawang bagay na patuloy na nagbigay daan upang siya'y magkaroon ng kapuspusan ng pagpapala. Yes. Then lepers cried out, and Jesus responded with healing. Ang Diyos po talaga ay nagpapagaling, mga kapatid, sa lahat ng nanonood. He is our great healer. Huwag na po tayong lumayo. Sister Edith po, si Sister Rose, pinagaling po sila ng Panginoon at marami pang ibang mga kapatiran na hanggang ngayon naglilingkod sa Diyos sapagkat they recognize the goodness of our Lord Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Talaga po ang ating Panginoon ay nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. And sadly, many people receive blessings, healing, provision, success, but not all recognize the giver. Ang nakikita nila yung pagpapagaling sa Kanya, yung magaling na ang kanyang buhay, pero yung nagpagaling, nakakalimutan. Minsan, agad-agad natin natatanggap yung provision ng Panginoon, pero para balikan man lamang ang Panginoon at magpasalamat sa Diyos bilang provider, minsan nakakalimot ang tao, mga kapatid. Maraming tao ang hindi nakakakilala ng lubusan ng Diyos pala talaga ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Kinakailangan, mga kapatid, sa puso natin, makita natin spiritually ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po pwedeng hindi. Yun lang talagang magising ka sa umaga, ay napakalaking blessing na po yan. Nais ko pong bigyan kayo ng isang maikling storya tungkol po sa recognition ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. This is about the story of the wealthy father and his young son. Please listen, ha? Ang ganda kasi na nabasa ko, sabi ko, isi-share dito sa mga kapatid.
A wealthy father once took his young son to a rural village, probinsya, to show him how poor people live. Siguro mga kapatid, napakayaman ng tatay. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga anak, magpasalamat ka dahil lahat ng bagay ay kaya kong i-provide. Kasi may kaya sa buhay no? Kaya napili niyang puntahan isang village, mga kapatid, na alam niya na buhay ay simple lamang. Now, sila po ay nakitira sa isang very humble family na simple lang ang buhay. Walang material wealth. Pero sagana po sa pakikisama, pag-ibig, at sa biyaya ng Panginoon. 1 week. 1 week. So, nakikita ng anak. Alam po niya minsan, yung mga posting sa Facebook, kung totoo yan, makikita dito sa post. Kasi pag tayo po ay nakikisama na, doon natin makikita, totoo talaga. So after 1 week, now, the father asked, "My son, what did you learn?" Alam po ninyo, ang ganda ng sigot ng anak. Sabi niya, "Father, we have 1 dog. They have 4. So, iba po ito dito. Parang sa kanya, isa lang yung 6 na. Sa kanila, 4 pa. "Father, we have no cats. They have 2. So, "Father," sabi niya, "we buy food and water. But they get their own food from their backyard. And they get their fresh water from spring." Napapaka natin, Lord, may napapansin yung bata, mga kapatid. Halagang parang natural. Yung provision ng Panginoon. Then the boy added, "So, thanks Dad," sabi niya, mga kapatid. "Because you showed me that we don't have everything." Grabe yan, no? Alam po ninyo, napakalaga kasi na makita natin sa buhay na maaaring meron tayo na wala sa iba at meron ang iba na wala sa atin. Na tanging ang Diyos lang talaga ang nagsusupply ng ating mga pangangailangan sa buhay. And you know, in the book of James, chapter 1, verse 17, the Bible said, "Every good and perfect gift is from above." Lahat pala ng bagay na kaloob sa atin ay galing sa Diyos. That is why it's very important to acknowledge that every achievement, every blessing, ay hindi talaga yan galing lang sa ating pagsusumikap, kundi primarily, basically, galing sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Napakahalaga ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Gusto ng ating Diyos, mga kapatid, na talagang patuloy natin ipagkaloob sa Kanya ang pasasalamat. Na kung ito pa man ay parang kulang, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon at dadagdagan mo. Hindi lahat ng bagay ay natanggap mo na sa Panginoon. Pero katulad ni Apostol Pablo, sinabi niya, hindi siya natanggap ko na, kundi isang bagay lang ang ginagawa ko, nagpapatuloy. May mga bagay na maaaring hindi pa nasa iyong Panginoon. Pero mga kapatid, in His time, alam ng Lord ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. Huwag lamang po talaga tayong manghinaw, mga kapatid. Ang kagandahan doon sa Samaritan kung nabanggit ni Jesucristo is that He returned with gratitude. Palakpakan natin ang Panginoon. He returned with gratitude. Bumalik siya.
At ang sabi ng Bible, only one returned to give thanks. Kaya, minsan, kung kayo po ay nakakatulong sa iba at hindi kagad kayo napapasalamatan, siya ang hindi bumalik. Isa lang ang nakaisip. Kung nagagawa nila sa Diyos yan, maaaring mangyari sa iyo at huwag mong ikasama. Sapagkat lahat ng bagay ay nakikita ng Panginoon. Kahit mababa ang tingin ng mga Hudyo po sa mga Samaritano, pero nakita po natin kung ano ang nararapat. Hindi sa pamamagitan po yan ng galing ng tao, ng estado ng tao, mayaman na, mahirap may pinag-aralan, maunawala, kundi doon po sa kanilang pusong pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Hallelujah! Gratitude is more than saying thank you. It is returning to the feet of Jesus. Sabi ng Bible, dati malayo po. I want you to imagine what had happened doon sa nangyaring pagpapagaling ng Panginoon. Sa di karayuan, mga kapatid, may sumisigaw. Mahabag kayo sa amin. Mahabag ka, Panginoong Yesus, sa amin. Mahabag ka. Sabi ng Panginoon, humayo kayo, ipakita niyo ang inyong sarili sa mga tali. Habang sila'y naglalakad, sila'y gumaling. At yung isa, biglang bumalik. Sabi ng Bible, nagpatirapan. Tingnan niyo po yung kaibahan. Yung unang nag-alangan silang lumapit. Kaysa doon sa natanggap nila ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Lumapit sa mismo sa paan ng Panginoon, nagpapirapa, nagpapasalamat, nagbibigay papuri sa Panginoon. Ganun po actually ang nangyari po sa ating mga buhay. Noong una, ultimong magsalita ng praise the Lord, hindi ko kayang gawin po yan. Magdala ng Biblia, hindi ko po kayang gawin yan. Pero yung kinahabagan po ako ng Panginoon, inayos din ang buhay ko, katulad natin lahat, mga kapatid, hindi po pwedeng wala ka ng dalang Biblia. Hindi ka po pwedeng pumunta sa church na hindi ka nagpupuri sa ating Panginoon. Hindi ka na ngayon dati nakaganyan lang ang kamay. Ngayon mga kapatid, kaya mo lang itaas, hallelujah. Kaya mo lang pumalapak. Dahil iba ang nagagawa ng ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung tayo po ay pinaghahalin ng ating mahal na Panginoon, ginagawa na natin ang nararapat para sa Kanya dahil tayo po ay pinagpala ng Diyos. Hallelujah! So after ng graduation ng mga kabataan, after ng promotion, kung mayroon kang trabaho, after na ikaw ay magtatanggap ng sagot, buhat sa iyong mga panalangin, bumabalik ka ba sa Diyos para magpuri? Hallelujah! Nakikiusap ka ba minsan sa presider? Sister Christy, Sister Ina, Sister Ishilda, Sister Eric, pwede ba ako magpatotoo? Dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. O minsan nakakalimot ka pa. Mga kapatid, be like this one Samaritan who returned to praise the Lord. Ang sabi niya sa Psalm 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving. Kaya kahapon, habang po nagpapasalamat ang mga kabataan, grabe, mga kapatid, ang mga salitang salamat sa Panginoon ay umaalinaw na. Ang malakas sa palampak, hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Yun po mga kapatid. Sa Diyos talaga ang lahat ng pasasalamat lagi. Hallelujah! Sabi ni David, pumasok sa templo ng Diyos na ang puso'y nagdiriwang, umaawit at pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang pangalan ng Diyos. Kaya, bahagi na po ng ating pagpapasalamat sa ating paglilingkod dahil alam natin na tayo po ay pinagaling ng Panginoon, tayo po ay pinagpala ng Diyos,
At yan po ang totoong kaganapan ng pagpapala. Na hindi ka lang na-promote, hindi ka lang pinagaling physically, kundi nasa church ka, nagpupuri, nagpapasalamat. At hindi lamang yan, kung luluwin pa ng Lord, gagamitin ka pa ng Panginoon. In a very specific ministry. At yun po, yung pangatlo na nakita ko is that he received the greater reward. Yan. Greater because yung physical po, mga kapatid, ang totoo niya. Kahit hindi ka pagalingin ng Diyos. Di ba? Kung nasa Panginoon ka someday, sabi nga sa Sunday school, no more death, no more pains, no more tears, no more sufferings, because we are already in the presence of God. Diba? Someday, after ng rapture, after ng pagpapalik ng Panginoon, a blessed hope is coming. Praise be unto the Lord. And this is the manifestation of the fullness of God's blessing. Ito po yung greater reward na yun. When Jesus said, your faith has made you well. Pumasok na po yung salitang faith. At yung faith po na yan, yan ang pinakahalaga sa lahat. Yung salitang pananampalataya. Ginagamit lamang po yan sa talagang tunay na Diyos. Kasi pag tama ang pananampalataya, everything will be added unto you, mga kapatid. Yan ang nakikita ko. Yung salitang pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Your faith has made you well. This is a deeper healing than the physical being. Gusto ng Panginoon na maranasan natin lahat ito. Yung tipong kahit masama ang loob mo, kaya mong magpatawad. Inner healing, mga kapatid. Di ba? Yung minsan, mga minamahal, alam mo, wala ka nang magagawa, pero grabe po ang pag-asa mo na hindi ka mababayaan ng Diyos, then one day, nakita mo na totoo nga. Yung inaasahan mo, mga kapatid, na hindi ka na makakapagtapos dahil kulang financially, pero nagpatuloy ka sa paglilingkod and now, nakagraduate ka na. Your faith has made you well. Hallelujah. Yan po ang, para sa akin po, ang nakikita kong bunga ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Payayamanin ka po talaga. Hindi po yung laging kaisipan agad natin material. Sa akin po, blessing din po yun. Pero para sa akin, yung magkaroon ka ng magandang relationship sa Panginoon, nako, hallelujah, wala pong kapalit. Dahil talagang, iba po talaga ang malalim ang ating relasyon sa Panginoon. Natututunan natin ang lahat sa mabuting pamamaraan. So, Jesus used this phrase, your faith has made you well, in multiple encounters sa Bible. Number 1, in the book of Matthew 9:22, sinabi niya po yan to the woman with the issue of blood. Yung 12 years na inaagasan, di ba? Halos ang sabi ng Bible, 12 taon, hindi gumagaling, hindi naaampat ang pagdugo. Hallelujah, dinudugo nga lang din, nahihiya na po siya sa mga kapitbahay, wala na po siyang pakikisama sa mga kaibigan lately, hindi lang sa wala na siyang kaya sa buhay dahil naubos na po ang kanyang pera, kundi medyo, ang sabi po ng commentary, dahil gano'n na nga ang sitwasyon niya, hindi na gaano maganda po. Maybe, mga kapatid, yung ayos ng babae po ito dahil desperado na po siya eh. Hallelujah. Alam niya na mga kapatid na parang nakakahiya siya dahil may sakit siya. Pero mga kapatid, one time, dumaan ang Panginoon, sabi niya, kung hawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Natanggap niya po, mga kapatid, ang gagalingan. Your faith has made you well. Why? Sapagkat yung sinabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Hindi niya ni-request, sana gumaling ako. Yun yung faith, gagaling ako. And that is faith. That is faith.
Yung hindi mo pa nahahawakan, pinasasalamatan mo na. O walang pakiramdam ng Panginoon. Yung isa po, mga kapatid, na bulag pa mula pagkabata, si Bartemio, sinabihan rin ng Panginoon, your faith has made you well. You know, ito pong blind Bartimaeus po na ito. Listen, hinaglangan po ito ng mga disipulo ng Panginoon para lumapit kay Jesus. Kita niyo yung faith ni Bartemio? Sobrang sigaw. Jesus, Son of David, have mercy on me. Have mercy on me. Because of his faith, Jesus said, your faith has made you well. Grabe po. Naalala po ninyo si Maria Magdalena, to the woman who anointed his feet? Ininsulto po siya. Nung ibinuhos niya yung mamahaling pabago sa paa ng Panginoon. Hallelujah! Mula ulo, mga kapatid, actually, pinabanguhan ang ating mahal na Panginoon, sabi ng Bible. Sabi ng mga alagad ulit. Doon, kasi ang point ko lang dito, doon natin nakikita ang lalim ng pananampalataya na kahit minsan hinahadlangan tayo, pero kung gusto natin maglingkod sa Diyos, do it for God's glory. At hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Sasamahan ka na. Sabi ko ng mga disipulo, kung pinagbili mo na lamang yan, Maria, di nakatulong ka pa sa iyong kapwa. Sabi ng Panginoon, hindi nyo kayang gawin ang ginawa ng babae nito. Tandaan ninyo, ang ginawa ng babae nito, hindi mawawala sa kasulatan nito. At hanggang sa ngayon, nagagamit na halimbawa ang ginawa ng babae nito para kay Jesus. And another, the last one, na siya pong aking dinadala mensahe sa inyo. To the one grateful leper who returned. The 9 were healed. Lahat 10 na po yan. 10 actually. But only 1 was made whole. Totoo po nga. Sa ating pong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, every Sunday, nawa ko yung makalimutan ang mensahe ito. Ang dami niyong pagpapala na nakamahal ng buhay na mayroon pong lakas sa pagising sa umaga. Sabihin niyo, pupunta ako sa church, magpupuri ako sa Panginoon. Sasabayin ko siya. Hallelujah! Glory to the living God. Gratitude opens the door to spiritual growth, deeper faith, and lasting transformation. Patuloy ba natin naaalala ang tagumpay na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang mga pagpapala na binigay sa atin ng ating Panginoon? Ginagamit ba natin ito para patuloy pang mapapulihan ang ating Panginoon? Dahil ba sa mga pagpapala nito, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod o paminsan-minsan nakakahadlang? Kaya kanina, ang ganda po ng mensahe ni Sister Rachel. Naging dahilan din sa kanyang pagtigil, yung kanyang trabaho. Pero gusto niya magpatuloy. Binigyan ng truth. Ng pamamaraan ang ating kapatid. Binuksan ng Lord ang pintuan ng blessing para makadalo po siya sa gawain ng Panginoon. At hindi lamang po yan, nakita natin na bautismo na po siya sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. So, ni Sister Gabby, say, said, mga kapatid, kaya let us continue serving the Lord para buhos ng pagpapala ng Panginoon tuloy-tuloy. Everybody say amen. So what are the practical applications sa mensahe ito? Number 1, testify. Patuloy kang magpatotoo. Share your story of blessings to encourage other people. Sana naman kung Kristiyano ka na, hindi nakikita sa iyo laging problemado. Yung kapitbahay na parang akala ko ba Kristiyano yan? Dahil lagi ka na lang parang akala mo walang kasiyahan sa buhay. No.
Be a good testimony. Number 2, serve the Lord. Maglingkod ka na sa Panginoon. Huwag mo na patagalin. Use your success to serve the Lord and bless others. Napakahalaga po na. And number 3, grow. Lumago pa. Kasi, kung young people ka, someday, baka maging song leader ka, musicians, preacher, kung nanay at tatay ka, may mga ministry rin sa church na hindi ka na po, mga kapatid, nag-aalaman, kundi pusang loob. Sinasabi mo na, ano po ang pwede kong gawin? Grow. Grow. Lumago tayo sa pag-ibig sa Diyos. Everybody say, amen. Palamakan natin ang Panginoon. And for my conclusion, mga kapatid, the fullness of God's blessing is not just about receiving. It is about overflowing into others' lives with love, service, and testimony of God's grace and mercy. Don't just be one of the 9 who walks away with a blessing. Be the one who came back with the fullness of God's blessing. So, sana, ang paging halimbawa talaga natin, yung isa, mga kapatid, na habang nakikita natin sa isang linggo, na hindi tayo pinababayaan ng Diyos, hinihintay natin ang isang araw para ibalik sa Kanya ang pagbabago. With that, to God be the highest glory. Alam, hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga sarili para po sa pakikisa sa ating banal na hapunan na iniutos po ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Bago po tayo tumayo, mga minamahal, na isa lamang, kasi may mga tumatayo na. Hallelujah. Please listen carefully. Ang banal na hapunan po ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpapalipin. Kaya, napaka-spiritual dapat ang banal na hapunan. Kasi ang paalala ni Apostol Pablo, sisain niyo ang inyong sarili at makiisa. So there must be an evaluation in our hearts, in our minds, for us to become worthy of receiving this kind of tinapay at saro, mga kapatid, na iniutos ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras po na ito, ihanda po natin ang ating mga sarili. At kung kinakailangan sa isipin natin mabuti ang ating sarili, kung mayroon tayong naaalang katukulan, hindi tayo ng tawad sa ating mahal na Panginoon sa oras. Tumayo po tayo. Hallelujah. Glory to the living God. At na-espera po tawagin ang ating pong mga ushers, mga kapatid, ang ating mga nanay, upang patuloy po, mga kapatid, na gawin ang ministry po ito sa ating iglesia. Again, let us continue to search ourselves for us to become worthy in the sight of the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa natapos namin gawain. At sa oras na ito, napapasalamat mo kami, Panginoon, sa iyong pangunguna, sa aming pagtanggap, Panginoon, sa banal na hapunan na iyong iniutos sa bawat isa po sa amin bilang iyong tinawag. Samahan po kami at naway na hindi kami maharap. In Jesus' name, amen. Yes, Lord. Sa paglipas ng panahon,
Hallelujah. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo nang gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapir sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ikay po ito. Matapos maghapunan, dumangkot din siya ng saro at sinabi, ang saro ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa dugo.
Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng aming pagpupuli at pagsamba. Sa lahat ng Diyos na ginamit mo, ibalik mo Diyos ang pagpapala sa mga salitang nahayag Panginoon. Na patuloy ito Diyos tumubo at magbunga at patuloy namin mapakinabangan sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Panginoon, sa lahat ng narito sa church, sa lahat ng nanonood via FB Live, bless each and every one of us, the Lord. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang NOIF 5th anniversary celebration, Panginoon, mga kabataan this afternoon, pagpalain na rin po, God, at ang mensahe mahayag na dadali ng aming pastoroni. I-bless mo na po, Panginoon. Again, Lord, sa iyo po namin, ibinabalik na po ang lahat ng papuri at pasasalamat. For thine is the kingdom, the power, and glory. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. God bless everyone. Hallelujah. That is so good. Ganda na po ng